Okay, so nagkikwento lang ako sa inyo guys about this Civic SIR ko. Muntik na siya mag-overheat. Muntik na siya mag-overheat ng malala nung a few weeks ago. So actually medyo stress ako nung times na yun. So hindi ko na siya na-vlog. Pero basically tumaas yung temp niya bigla. Nag-drive ako sa Alabang and nasa stoplight ako. So wala lang videos masyado nun, pero kita mo dito sa gauges ko, umaangat siya. Parang parang lumagpas na ng 110. Usually 100 max lang yata yung reading na to eh. Well, depende naman kung saan naka-hook yung sensor nyo. Pero ito sa taas ng radiator. So nagulat ako, nasa parang 105, 110, tapos tuloy-tuloy lang. And then stoplight pa ako yung pinakauna. So, kabisado ko naman yung kotse, pero alam ko nagbabawas siya ng coolant eh. Pero hindi yung rate na ganun kabilis. I think nagta-top up ako once or twice a month. Pero alam ko kakatop up ko lang nun. Pero nagulat ako bigla siyang umaangat. So, pinark ko muna sa Alabang, sa ATC. Hindi ko alam gagawin ko eh. Sinilip ko rin siya mabilis dun sa parking lot. Umaandar yung fan. Pero pag silip ko sa, natag dun? Reservoir, may konti, pero nung binuksan ko yung radiator after lumamig na, ayun nga, wala na. As in, hindi mo na makita yung coolant kasi usually pag inopen mo yung radiator cap, makikita mo yun eh, parang nasa taas na yung coolant, para siyang, basta nandun laging ganun yung normal na level niya eh. Pag open mo ng radiator cap, kita mo agad yung coolant. Pero this one wala, as in parang scary. Anyway, nag-drain yung coolant, may leak siya. So, yun guys. Inuwi ko na lang siya. Pero bumili pa lang akong distilled water para makauwi lang ulit sa bahay. Pero from Alabang yun, naka-distilled water lang siya hanggang pag-uwi. And then, kasi hindi ko alam that time na may leak eh. Feeling ko lang naubusan siya. Pero buti lang nakauwi tayo guys. And ayun, the next day, ito yung nakita ko. Ayun, so ngayon na nakita nyo na yung video and yung pictures, tama nga yung hinala ko. Coolant leak nga siya and nanggagaling siya dun sa ilalim ng radiator. Wala siya sa hose eh. Usually, pag nakapark yung car mo, normal naman na parang may basa dun eh. Pag alis mo, may basa sa ilalim. So, yun yung aircon. Normal naman yun, di ba, yung mga aircon sa bahay nyo, may tumutulong tubig. Pero ito, dalawa yung puddle. So, kaya ako napa-video, parang saan galing yun. Tapos, true enough, and lo and behold, green nga yung puddle na isa. So, which was yung coolant, yung Presto na nilalagay ko. Dinala ko siya sa iLube, guys. Yung ating favorite shop dito sa South. Tama, nung tinignan nga nila, yung yung plug, yung radiator drain plug. Yung radiator drain plug yung may fault. So, apparently, parang brittle na yata yung plastic. Actually, nung ginalaw ko siya sa bahay, nung trinay ko kapain sa yung basa. Kasi ang hirap eh, naka-lowered tapos tamad na ako i-jack up yung car. Parang dun na nga nanggagaling sa drain plug. So, nung tinanggal nila, actually, nung hinawakan ko lang pala sa bahay ko, natanggal na, biyak yung drain plug. So, naiwan yung piece of plastic dun sa hole. Daming racing dito sa Santa Rosa. So, natulungan naman ako ni na iLube and nasungkit nila yung piece na naiwan dun sa radiator. So, nag-iisip nga ako eh, all this time ba, sira yung drain plug na yun, kaya ako nawawala ng coolant. Kasi, who knows?
Ngayon kasi, nung chinecheck ko, wala na. As in, laging level na yung coolant sa radiator. So, oh my God. Years and years na inisip ko, normal lang na may tulo siya somewhere. Pero yun pala, baka yung drain plug lang pala ng radiator. So, yun lang guys. Share ko lang din itong mga gauges ko dito. Ito. Mga Defi na binili ko. Racer Gauge N2. Actually, hindi naman ako racing. Wala lang kasing OBD2 na, wala lang kasing OBD na socket tong Civic. I mean, sa age niya, hindi pa yata na-invento yun. Or wala lang tong model. So, ang only way for me is pakabetan na ng gauges. So, sinalpakan ko siya nitong oil pressure, water temp, at saka tong volt, which actually na-save na ako ng ilang beses nung nitong tatlo. Pero habol ko lang talaga noon was yung yung water temp, yung coolant temperature. Pero lang guys, okay na siya ngayon. Napareflect lang ako sa importance nung pag-iwas sa engine overheat, kasi yun ang I think isa sa mga magiging pinakamahal na repairs if ever napabayaan nyo siya. So, kone-kone kasi dun once nag-overheat siya, kung ano-ano yung masisira sa internals ng engine nyo, mag-warp yung head, mag-warp yung block, masira yung piston, whatever, yung coolant system nyo, diba? So very crucial na bantayan nyo yung coolant temperature ng mga cars nyo. Yun lang. Thoughts for the day. Ano pa ba? Ito pala yung radiator cap kong kawawa. Ayan. Ito yung stock eh. So, for those asking kung ano yung radiator na kinabit ko, ang brand niya ay Kaze. K-A-Z-E. So, during that time nung binili ko around 2018 yata, siya lang yung nakita ko na murang 3-row radiator. Pero yun, actually 2024 na and it still works. Napa-Lavramon ko yata to once. Actually, kailangan ko na nga pa-Lavramon ulit para lang malinis lang yung coolant, yung cooling system. Pero yun, Honda original yung fan pa rin. Pakita ko lang sa inyo guys yung yung radiator ko. Okay. So, itong ating marvelous engine bay. Pero ito yung 3-row radiator na sabi ko. Ito yung Kaze. Ayan, Kaze Performance. Yung radiator cap na sabi ko pinalitan ko. And yung coolant reservoir. So, yan, meron na siya ngayon. And ito yung hoses na binili ko. So, set siya nung binili ko. Ayun. Itong nakasaksak dito, yan yung Defi na sensor para sa coolant temp. Yun. So, yan ang kanyang setup. Stock lang tayo. Stock box. And yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung experience ko na yun. Na ano lang ako. Siguro kasi nung pandemic, di ko na naman masyado ginamit yung car. So, bantayan nyo yung mga engine temperature nyo. Lalo na sa traffic ngayon sa Manila. So, that's all. That's all for today's vlog. Thanks for watching. See you in the next vlog.